So good day everyone no? And good day everyone. So karon let's continue. Let's go to talk about our laboratory 4, which is the database administration and security. Oh no, let's talk about our laboratory 3, which talks about the forecasting for decision support, DW and data mining. So dali mag-present ko sa laboratory 3 forecasting decision support. Tapos, ang purpose ani is mo na siya ang purpose ani nga laboratory is mo ni ang sa pag-analyze sa mga historical nga sales data, historical sales data o kaning mo ni ang kanang pag dito ma-learn kung saan paggamit sa mga forecasting para makatabang sa ato ang pag-decide sa ato ang management ato nga mga data. So, task 1, no, examine the data strategical goal. So, okay, task 1 dire na pa. Naman sila na dire, ano. Task 1 is, ano siya, is the data sets time series data, especially monthly sales figures recorded over 2 years, 2022-2023. The forecasting target is the sales amount which management wants to predict for future months. So, muna yun ang kaning and kaning observable patterns trend. There is a clear upward trend in sale. Increase to 120 January 22 to $170,000 pesos in June 2023. So muna siya ang kaning kung atong maobserbahan na to no na kaning kaning mga data to nga makita ay ah ning ning kuan jud siya ba ning saka jud siya ning upward, di ba? Kita siya ning saka siya. So ang trend og ang sales ning saka sila pagkaabot sa next year 2023 na year sa June. And then pagka January, di ba? So nakita nato dira ang nga ano nga trend kay ning kuan siya ba? Pattern ning taas siya ning growth. So nadyo'y growth ang sales saka. So pero kana nga ano guys, napod na siya yung mga limitations ba? Na limitations ang mga data na naglakip lamang sa mga bulan gikan sa Enero, ba? Nanay ko sa gikan na sa January. So hangtod sa July. I mean sa June. So pero dili pa na nato makita sa tibuok sa seasonality nga pattern kay sa gamayan gamayan usab siya sa data ba mao nga possible siya nga limited lang and gamay lang ang forecast nga magamit, di ba? Pero seasonality because the data sets only includes January to June for each year. Seasonality cannot be fully confirmed. So motong gingon ako no nga limited lang kaning sa seasonality, di ba? Small data sets lang, ano ganiya, gamay lang, limited, only 12 records, missing for data for June to December, di ba? Forecast accuracy may be limited due to short history. So motong ingon mo nga limit ng kanang siyang kaning sanity. So importante kayo ang kaning forecasting sa mga data kay para ma-manage siya ba? Ma-manage og nakatabang pod siya sa pag-budget sa planning, di ba? Sa atong inventory mga management ug mga resources nga mga ma-allocate niya. So by this by this forecasting nga method do makatabang to sa pag-manage ug makatabang pud ta nga makahatag ta og kanang strategic decision
sa atong mga management, di ba? Yeah. So, mo to no. So, strategic value forecasting, ano siya, di ba? Ana, tayo diri nga, na budget planning, so motong giun ganiya, tabang siya. So, next, atong task 2 nato is kuan, kanang algorithm, task 2 is, kuan task 2, select and justify a forecasting algorithm. So, mapili tag kuan, algorithm ba? Research at least two forecasting algorithms suitable for the datasets. Compare them based on data size, complexity, interpretability. Number three, select one algorithm, justify why it best supports the strategic goal. So, di ba? Let's start sa ito. Task 2 na ito. Task 2. Algorithm 1 is, kung na-reach na ko is mo siyang moving average. Ba? Mo ni ang moving average. Yun siya nga data size, suitable for small data sets. Complexity, very simple lang siya ano. Interpretability, easy to understand. Limitation, does not capture long-term trends effectively. So, kaduha na ako nga algorithm is linear regression. Ba? So, trend forecasting kaning linear progression na-discuss naman nato ni. So, data size suitable for small to medium data sets. Complexity simple and efficient. Interpretability highly interpretable. Strength captures upwards or downwards trends clearly. So, makuha niya if either nagpasaka ang trend or paubos. So, maka sa pag-forecast niya po, no? So, kani, ang una, di ba mo na ang average mo na siya nga ng simple lang sa sabton. Kadua is simple po sa sabton pod mas. So, muna huwag pagpili nga ano. So, human sa pag tara, sa algorithm. Linear regression is selected because human sa akong pagtanaw ganyan ni baka sa duha ka algorithm mas ah, akong gipili nako is linear regression ako akong gipili. Tungod kay ma kwa- ma, ma, maklaro mo niya ang upward sa sales sa mga data o sa downward po, di ba? So mas maayo is kaning makita niya ba ang kanang mga future growth ko sa atong management pa, diba? So sa kanila po siyang algorithm is mo po na siyang bagay po sa mga kalagong mga strategic goal ng mga kumpanya, diba? So kay makita nimo ang future sa kumpanya niyo is kani magpaubos pa taan ni, pataas pa taan ni nga ang sales na to, diba? So siya. So mo tong ang gipili tong linear regression because best supports because it captures sales growth trends and produces interpretable results. Decision maker. So task 3 na ta. Task 2 is mo siyang design and interpret forecast model. Ano tagi ko Andre ano? Task 3. Ang task na is mo siya ang pag-design, pag-interpret sa itong forecasting model nato. So, sa forecasting model, ato siya gamitan og simple linear trend na approach. Diba? Simple linear trend approach. Assigning time values to each month, creating the average monthly increase in sales, extending the trend to predict future months. Sales increase. So, natay observe increase, sales increase by approximately 4-5 per month. So, ang forecast sales, mao ni ang July 174K, August 179, September 183, and so on and so forth. So, di ba? So, ang resulta nga nagpakita siya ba nga kaning ang business is nagapadayon og pagsaka yung mga sales niya, di ba? So, dira magamit na to na sa management para makaplano ta og mas taas nga inventory nga tumabotngan, mas ma-adjust na to ang budget sa operation nato tapos makahimo og mga realistic sales para sa mga target to ang mga tao no, diba?
mga people, mga audience. So, makaandam yun ta para sa ah, mas taas ng nga demand sa customers pohon. So, sunod, comparison, no? Ano to sila? Sa comparison summary. Wala na siya. Ano eh? Kanina, comparison summary. So, sa pag, ano, comparison summary na pagka, mana na siya. So, tapos, pagkita ang laboratory, hanggang sa makatabang ang forecasting. So, ano siya, no? So, strategy implementation, the forecast indicates continuous sales growth over the 6 month. Management can use this result to increase inventory levels gradually. So, mao lang to ang akong sabtan sa kaning laboratory, no? 6 months daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes.